Welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for today na binigyan mo ako ng pagkakataon na makabasa ng Bible at aking maunawaan ng mga bagay na ito at aking maibahagi sa aking mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng pag-uunawa upang aking maunawaan ang mga bagay na ito. Lord, thank you so much. Amen. Okay, brothers and sisters, today, i-continuous natin yung ating video, no? Yung voice over natin regarding dito sa Pahayag, chapter 20, no? Verse 7. Ito na ho yung pagkatalo ni Satan. So, paano ba natalo si Satan, ano? Pagkatapos ng 1,000 taon, palayain si Satan, lalabas siyang upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan, Angkog at Maog. Titipunin sila ni Satan at isasama sa tabing dagat. Ang hukbong ito, kumakalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila at ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propita. Magkakasama silang pahirapan araw at gabi magpakailanman. So mga kapatid, so nakikita na natin ayon talaga dito sa Bible, ano, na matatalo yung mga bad, no? Kasi siyempre si Lord sa atin. So pag matalo sila, yun ho ang mangyari sa kanila, no? Itatapon sila sa apoy, no? Pahirapan sa araw at gabi magpakailanman. So ito na nga mga kapatid, na pagdating ng araw, ayon sa kasulatan, mananalo ang power of God, no? Talagang mananalo ang power of God kahit anuhin nila ipon-ipon ng lahat ng mga country at iikutan man nila ang pinakamamahal na lungsod ng mahal na Diyos, ngunit ang mahal na Diyos ay hindi pa babayaan ang bayang kanyang pinili, no? Napakaganda ang mensaheng ito na dapat uunawain natin at titingnan natin ang sitwasyon ng mundo, dahil alam naman natin na tayo dito sa mundong ito ay agi lamang. Tayo dito sa mundo ay lilipas din. Kaya mga kapatid, napakaganda, kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila, at ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propita. Magkasama silang pahirapan araw at gabi magpakailanman. So diba, napakaganda. Ito nga yung dapat natin tatandaan na kailangan natin magbago. Alam naman natin na ang mga tao ay makasalanan, pero lagi kong sinasabi na mga kasalanan natin hindi yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos kung kailan ho tayo manumbalik sa Kanya. So ito na ho ang huling paghukom. Dito ho makikita ninyo sa Pahayag verse 11. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakahaluklok doon na param ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na makita pang muli. Yes mga kapatid, di ba napakaganda? Kasi sabihin natin kwento-hinto lang ito, no, ayon sa mga talagang dalubhasa sa spiritual reading sa mga Bible, na darating ang araw na pag maghukom ang mahal na Diyos, isang iglap lamang mawala ang lupa at langit. Ako ay naniniwala ako nun. Talaga, kahit ako ay ordinaryong tao at sa edad ko na ito, ako ay naniniwala sa ganong mangyayari kasi ang Bible ay ang katotohanan.
No, uulitin natin. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking trunong puti at ang nakaluklok doon na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na makita pang muli, no? Yun na yung sinasabi na magkaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa. So, ipagpatuloy natin ayon dito sa verse 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Gaya ng nasulat sa mga aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. So mga kapatid, napakaliwanag, no? Hahatulan tayo ng mahal na Diyos ayon sa ating mga ginawa, no? Ayon sa ating mga ginawa. Ipagpatuloy natin. Pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. So mga kapatid, lagi kong inuulit na sa ngayon, kagaya ko, buhay pa ako. Pag mamatay ako, unang kamatayan. Ano? So, pag second coming ng mahal na Diyos ay yun ho yung pagkabuhay natin. So, yung pinapangarap ko na hindi ko na maranasan ang pangalawang kamatayan. Ang pangarap ko ay makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Huwag na natin pangarapin ang ikalawang kamatayan kasi maghihirap tayo doon araw-gabi magpakailanman. Kaya ano dapat natin gagawin? Magbago ho tayo. Isintro natin ang buhay natin sa mahal na Diyos, ang mga ginagawa natin nakakalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ipagpatuloy natin, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, lagi na paano ba masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Mga kapatid, masulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay kung tayo ay nagsisintro tayo ng isip at puso natin sa mahal na Diyos. Lagi yun natin siyang kausapin. Huwag natin i-priority ang buhay dito sa mundo upang makasama tayo, mailagay yung pangalan natin sa batong puti, sa libro na inilaan ng mahal na Diyos sa atin. Yun ang mga sinasabi na magbago ho tayo. Ang mga kasalanan kung anuman ang ating mga ginagawa, baguhin na ho natin. Huwag tayo mananatili na isamsamin ang buhay dito sa mundo kasama ng mga kasalanan. Mga kapatid, lagi natin tatandaan na ang buhay dito sa mundo ay agi lamang. Mayroon ho tayo ng buhay na walang hanggan. So ipagpatuloy natin sa next video natin ang bagong langit at ang bagong lupa. Kung paano pa tayo makasama o makapasok sa bagong langit at bagong lupa ng mahal na Diyos. Amen? Amen.